Quick reaction lang tayo sa ginawa niyang reaction noon doon sa scholarship ni Julian Martyr. Share ko lang sa inyo kung ano ang naobserbahan ko at comment lang kayo kung sang-ayon kayo o hindi at pwede nyo namang depensahan si Libayan. Tignan nyo, yung international scholarship na daw yun is highly implausible. Alam nyo, ilang beses na rin dumaan sa feed ko yun. Tapos binalita rin kasi ng mga mainstream media. Honestly speaking, I was not interested in it. Hindi siya interesado noong nakita niya na isang Pilipino na pumasa sa international scholarship. Hindi niya pinansin at hindi niya binasa at hindi rin niya ikinontent. Bakit kaya? Hindi kaya dahil hindi siya happy sa achievements ng iba at hindi siya talaga nagiging interesado kapag may nakikita siyang umaangat. Pero nung nalaman niyang hindi totoo, kahit wala namang relasyon sa batas, ayun kinontent na niya, sinawsawan na niya ang issue. At biglang naging interesado kung kailan na chismis na hindi totoo, doon pa lang siya nag-content. Kaso hindi rin nagtagal, lumabas ang totoo. At biglang bait at nagpakita ng suporta kay Julian Martyr. Ang plastic, di ba? Pero nung una, hindi interesado. Media. Honestly speaking, I was not interested in it. Hindi ko siya binasa. Tapos ngayon nalaman ko lang na mali pala. Iyon ang akala ni Libayan na hindi totoo ang scholarship ni Julian Martyr. Mas pinili niyang i-content ang tao noong kasagsagan na ito ay binabash ng tao at lalong nadagdagan pa ang pangbabash kay Julian Martyr dahil kay Attorney Libayan. Abogadong irresponsable at dangerous influencer dito sa social media. Diba? Sabi dito, why do Pinoy suck at critical thinking? It is because they ape legacy and corporate media which didn't bother doing due diligence and verification before reporting on heartwarming bullshit story. Ayun, parang ang Batas Natin channel, hindi nag-due diligence. Basta na lang nag-content at sumawsaw sa viral videos kahit wala namang batas na diniskas. Wala lang, sausaw lang. Pero matapos kumpirmahin ng ilang universidad ang scholarship grants ni Julian Martyr, lumabas na si Libayan ang fake news. Nagsorry ba siya? Hindi. Nag-content ulit at minekos-mekos na ang pagkakamali niya. At syempre, bait-baitan na. Kung wari, suportado. Samantalang nung una, hindi daw siya interesado. Mga batas natin, sinabi ko na rin yan noon, di ba? Na ang nangyayari ngayon sa media, it's not like before na they have high ethical standards in publishing news. Ngayon, ang nangyayari kasi mga kabatas natin. At ang Batas Natin channel, high standard ba naman? Dumagdag pa itong batas natin na halos dikit na lang sa mga viral videos and barely discuss the law at minsan na nga lang mag-discuss, sumasablay pa. Tapos pag napahiya, kung hindi magme-mekos-mekos, magdadrama na lang sa channel niya. Nung balita, si Rendon Labrador, di ba? Si Rendon Labrador, sinabihan si Coco Martin ng ganito. Si Rendon Labrador nagsalita tungkol sa motivational rise. Abay, ano ba ang pinagkaiba ng Batas Natin channel? Batas natin ang channel pero nakikichismis na lang tulad ng pakikisawsaw niya sa buhay ni Cheese at Heart. Panoorin nyo yung buong video, wala naman siyang diniscuss na patungkol sa batas, kundi purong kachismisan. Ano pa? Pagsawsaw niya sa mga sikat na vloggers tulad ni Rosmar, Ivana, Harlin Budol at marami pang iba. Tapos mga kabatas natin, ang mga source viral galing sa mga netizens. Ayun, viral na galing sa netizen. Katulad nung kay Otlum na pinagtawan ng mabuti ni Libayan. Due diligence ba kamo? Walang due diligence ngayon. Ayun, sa bibig na mismo ni Libayan ang galing. Wala ng due diligence ngayon. Kaya pala ang Batas Natin channel, bara-bara na lang. Kung ano yung papatok doon sa mga netizens, yun. Ayun, kaya pala kung ano ang papatok sa kabatas, iyon na yun. Kahit puro kachismisan na lang at kahit mali-maling turo ni Libayan, patok pa rin sa kabatas. Mababa average IQ. Sabi ni Libayan, mabababa average IQ. Kaya ba nagdrama kang mabuti, Libayan, ang naglagay ka ng membership fee? Kasi ba alam mo, may mabababa ang IQ na kaya mong dramahan at lokohin?
Kaya naman pala kahit nabuking ka na wala kang editor, tanggol pa rin sila sa iyo. Ganun na ba talaga kababa IQ ng mga kabatas? Meron pa akong isang evidence na wala talagang editor itong si Libayan. Meron ba sa inyong nakapansin dito ang salitang malalakap? Mayroon bang salitang malalakap? O dapat ito ay makakalap? Actually, matagal ko na itong napansin noong ko pa gusto sabihin. Kaso naiisip ko baka may salitang malalakap. Kaya nagtanong muna ako sa GC. Anyway, kung si Libayan ay talagang may editors, ang simpleng pagkakamaling ganito ay hindi makakalampas sa mga editors. Pero dahil walang editors, okay na yan. Accepted na yan at understandable. Pero ang hindi katanggap-tanggap, yung nakalap na pondo ay hindi napunta sa dapat napuntahan. Ay, nako. Hay nako Libayan, hindi na maitatago ang kaipokrituhan mo tapos sasabihin mo sinisiraan ka. Ang mga sinasabi ko naman dito ay ang naoobserbahan ko ayon sa mga sinasabi at ginagawa mo. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo sa susunod na ang mahaba-habang content natin. Enjoy the rest of the weekend. Bye!